Hi everyone! Welcome to my YouTube channel, Dongs TV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. And then press the notification and bell para mapanood yung aking ibang video. Ngayon guys, ay magbigay po ako ng tips para sa mga mag-a-abroad pa lang. Sana mapanood nyo itong aking video bilang OFW. Ako po ay magbigay ng tips para sa inyo mga mag-a-abroad. Guys, unang-una, yung mag-abroad pa lang, guys, mag-isip kayo ng 1,000,000 bisis kung kayo ay first timer pa lang mag-abroad. Nako, di basta-basta mag-abroad ng first timer, lalo na pag wala pang alam sa mga ibang bansa. Kaya guys, diyan sa Pidos, mag-abroad ka, dadaan ka ng Pidos. Siyempre, sasabihin ng Pidos kung ano mga pinagbabawal mag-abroad, kung hindi dapat gawin sa pag nasa ibang bansa na. Sana naman mga mag-abroad pa lang, sundin nyo ang kung ano ang sinasabi ng nasa Pidos sa Pilipinas para pagdating kayo ng ibang bansa, hindi kayo magkakaproblema. Lalo-lalong na sa mga nag-abroad nandito sa ibang bansa na hindi pinakinggan yung Pidos. Alam nyo ba guys, yung mga nagpipidos sa Pilipinas, okay okay pa, alam nilang bawal, pero hindi ko maintindihan pagdating sa mga bansa na pinupuntahan nila, parang hindi nasusunod yung mga sinasabi ng Pidos. Alam nyo ba na napakatindi ng mga nangyayari sa mga OFW, lalong lalo na sa mga baguhan pa lamang. Kung mga mag-abroad, kailangan sundin nyo kung anong sinasabi ng Pidos, anong mga pinagbabawal para pagdating kayo sa ibang bansa, hindi kayo magkakaproblema, hindi kayo makagaya doon sa mga ibang OFW na may ginagawang mga kababalaghan, mga namumblema, ayun, para at least na pag nalaman nyo ng kung anong pinagbabawal, pagdating sa ibang bansa, alam nyo na kung dapat yung gawin. Isa pa guys, yung mga na OFW na nandito sa ibang bansa, nako, hindi mo alam kung anong mga pinagagawa nila. Marami guys, marami talagang nangyayari. Kaya kayong mga first timer, paalala lang sa inyo, mag-isip-isip kayo. Kung mag-abroad kayo, kailangan pag-isipan nyo. Baka mamaya, pag nandito kayo sa ibang bansa, magsisi kayo. Kasi nandito kayo. Marami na akong natuklasan guys na mga first timer na wala pa nga isang buwan dito o isang linggo, gusto nang umuwi dahil ganito yung amo na mga ganito ganun, may ginagawa mga hindi maganda yung amo. May yung iba dumating dito mga first timer, mayroon din nakaamo ng maganda at saka magandang ugali, maayos naman, pero may iba talaga. Alam niyo mga guys, mga first timer, baguhang OFW, swerte-swertihan lang yan, mangangamuhan tayo doon sa ibang bansa. May iba talaga na swerte ka, na maging amo ka ng mabait. Kaya wala kang problema doon. Pero ang dami ko nang nakausap sa labas ng embassy or polo, mga babae doon na nagsipagtakas kasi mga amo daw nila hindi maganda yung turing sa kanila. Mayroon din ibang di pinapakain. Kaya kayong mga first timer, mag-isip-isip na kayo. Kaya kung ano ang sinasabi sa Pidos, sundin nyo para pagdating na sa ibang bansa, walang problema. Isa pa, kayong mga first timer, kailangan klaruhin ninyo ang inyong agency dyan sa Pinas. Kasi may ibang agency. Pag kayo nandito na sa ibang bansa, yung ibang agency sa Pinas parang wala nang pakialam pag nandito na kayo sa ibang bansa. Ngayon, pag nagka-problema kayo, hingian ng tulong yung agency nyo, ang daming pasikot-sikot, ganun. Kasi dati, yung agency ko, kagaya kong agency ko dati, yung nasira na sila dahil mga hindi maganda yung pamalakan nila. So, kayong mga OFW, yung mga first timer, mag-isip-isip kayo kasi di basta-basta mag-ibang bansa. Pag kailangan pag-isipan nyo kung ano talagang pupuntahan nyo, kung okay ba yung maging amo nyo. Isa pa, kailangan basahin nyo yung kontrata nyo. May nakalagay ba dyan na may di-off kayo, lalo na yung sa mga kadama, yung mag-apply ng katulong. Tingnan nyo mabuti yung kontrata nyo kung may di-off kayo o wala. Kasi mahirap yan pag wala kayong di-off dito sa ibang bansa na puntahan nyo. Nako, paano kayo makakabili ng mga sariling gamit nyo, yung mga ginagamit nyo sa mga yung alam nyo na kung anong ginagamit nyo. Kailangan guys, mga OFW, mga first timer,
tuklasin nyo muna yung mga kontrata nyo. Bago kayo pumunta sa ibang bansa, basahin nyo ng mabuti. Kung ano bang amo nyo, kailangan mabait ba yung amo nyo, tanungin yung agency nyo, kung okay ba yung magiging amo nyo, para wala kayong problema. So guys, kasi kaya ko to na i-vlog kasi marami na akong nakausap doon sa labas ng Polo Embassy. Naku, kawawa talaga. Nagsipagtakas. Ngayon, isa pa yung mga tumatakas sa amo, lalo na yung mga kadama. Alam nyo, pag once na di nyo nakakaya yung amo nyo sa ginagawa nila, pag hindi kayo pinapakain, ganito gano'n, kung anong mga ginagawa nila, kung magbabalak man kayong tumakas, kung tumakas man kayo, sana pumunta na lang kayo ng Polo Embassy. Huwag kayong tumakas na hindi kayo pupunta ng Polo Embassy. Nako, mamumblema kayo niyan. Baka mamaya kasuhan ka yung amo nyo na ganito gano'n, kakasuhan ka ng runaway na hindi nila alam. Naku, mga OFW, huwag nyong gawin yan. Pag once na maisip kayo ng pagtumakas, naku, sigurado yan. Kailangan, pag nag-isip kayo magtumakas, pupunta kayo ng Polo Embassy. Diretso kayo. Kung anong oras kayo tumakas, pumunta kayo ng embassy para maalam nila na kayo tumakas para masikaso nila. Di yung tumakas kayo, kasi gito ganun. Isa pa, marami akong na-encounter na may ibang kadama na may mga katawagan dito sa mga, alam nyo na, nako, ibang mga katawagan nyo, huwag kayong magpapadala dyan na sasabihin sa inyo na, tumakas ka na, akong bala, dito ka sa akin. Nako guys, huwag nyong gawin yan. Kasi mahirap yan. Tumakas kayo, tapos hindi kayo pumunta ng Polo Embassy. Hindi, anong mangyayari sa inyo? Di magkaroon kayo ng kaso niyan. Mas maganda, para clear, kung di nyo na kaya yung amo nyo, kung anong mga pinagagawa nila, pag tumakas kayo, kailangan pag-isipan nyo bago kayo tumakas kung saan kayo pupunta. Huwag kayong tumakas na ganito lang na may tumawag sa inyo, may katawagan kayo na sila ang mangako na akong bahala, tumakas ka, ako mag-ano sa iyo. Huwag. Kasi mamumblema kayo niyan. Mas maganda kung tumakas kayo, dumiretso kayo sa Polo Embassy. Yun lang akong masasabi sa mga OFW, lalo na yung mga first timer. Nako, yung mga first timer sa mag-abroad, tingnan nyo. Ang pangalan na abroad masarap pakinggan, pero di nyo alam pag nasa ibang bansa na kayo. Swertihan lang talaga na amo kayo ng mabait. May amo kayo ng mga hindi maganda, hindi ugali, malas din nyo lang. Kailangan mag-isip-isip kayo. Lalo na yung mga pinagbabawal, nako, nakadaming OFW. May nabasa ako doon, may nakita ko sa ibang video na nagsasayaw, nako. Ay, mga first timer, huwag niyong tularan yan. Lalo na yung isa pa, sasabihin ko sa mga ibang first timer. Pag first timer kayo, pag nasa ibang bansa na kayo, pag makakita kayo ng mga kaibigan nyo na yayain kayo, mga ganito ganon, huwag kayong sasama. Pag-isipan nyo, tatanungin nyo kung saan pupunta, baka mamaya ipapahamak sa inyo yan. Naku, marami na nangyari dito yan. Marami. Di ko lang sasabihin ng anong mga nalalaman ko kasi mahirap na. Sasabihin ko to puro sa ibang vlog para fair tayo. So guys, yun lang yung mga paalala lang. Paalala lang sa mga baguhang mag-abroad. Suriin nyo mabuti ang inyong kontrata. Kung may D-off kayo o wala. Ngayon, yung amo nyo na magbigay ng D-off, mas maganda. Pero marami na rin akong narinig guys. Marami na akong nakausap na sa Pinas pa lang may D-off nakalagay sa kontrata. Pero pagdating dito sa ibang bansa, wala nang D-off. Ano ang ginagawa ng agency nyo dyan? Kaya pinapaalis kayo kasi ganito may D-off. Kailangan suriin yung mabuti, alamin nyo kung sino yung maging amo nyo, kung saan kayo mapunta, para pagdating ng ibang bansa, wala kayong problema. Isa pa yung mga agency na yan sa atin, marami, hindi ko naman lahat yung mga agency dyan. Ang gusto lang nila, mapaalis yung mga ibang OFW, pero di nila alam, pagdating pala sa binibigyan nilang employer, nako, napakaano pala. Kaya, yung mga first timer, alamin nyo muna bago kayo mag-abroad. Titingnan nyo muna yung kontrata nyo. Kung may kain ba kayo, kung may DO pa kayo. Kasi kadalasan nitong iba, nang nakausap ko sa labas ng embassy, hindi sila pinapakain. Yung iba, pinakain lang, kubos. Ano yun? Ay, alam naman mga Pilipina ng OFW, ng mga kadama na kumakain ng kanin sa Pinas.
Tapos pagdating pala sa ibang bansa, ang kinakain, kubos, minsan wala pa daw, minsan binubugbog pa. Saka isa pa mga OFW, paalala lang. Ang nangyari kasi dito sa ibang OFW, nako, mag-ingat-ingat talaga. Ito, ibigay ko lang na sa sa inyo, paalala lang. Pag nasa amo nyo na kayo, wag kayong titingin lagi do sa amo nyo, magiging amo nyong lalaki. Kasi mayroon dito na iba na silusa ang asawa nila. Kailangan wag titingin. Kung magkakausapin kayo, yumuko lang. Kasi minsan kasi yung mga asawa niya, guys, may iba kasi silusa, may iba hindi. Kasi alam nila mga Pilipino mabait. Pero may iba di mo maiwasan na di naman lahat maging among ganun. May magka-amo talaga kang ganyan. Mayroon talagang ganyan na silusa yung asawa nila. Kailangan iwas-iwas lang kunti para hindi kayo pagsisilusan ng mga asawa ng amo nyong lalaki. Sana kung may matutunan kayo sa sinasabi ko, wag kayong wag kayong magalit, wag kayong kasi ako nagpaalala lang kasi marami na akong na-encounter dito na mga OFW, mga kadama. Napakahirap, nakausap ko sila. Minsan naibigyan ko sila ng tubig kasi ito ganun, ito na problema nila. Isa pa, yung iba, yung tumatakas, nako, huwag kayong magpadala sa mga katawagan nyo. Kasi pa sa mga ibang lahi, o ito gano'n, kung saan. Okay na sana kung Pinoy. Siguro, pag Pinoy yung mga katawagan nyo, kung halimbawa tumakas kayo, kung kupkupin kayo mga Pinoy, at least alam ng mga Pinoy yan kung anong dapat gawin nila. Pwede naman sila dalhin kayo sa embassy, sa pulo. Pero wag namang patagalin. Kailangan pag tumakas ka, diretso na kayo sa pulo para wala problema, 'di ba? Oh, 'yun na yung mga 'yun lang sasabihin ko sa mga baguhang mga OFW. Sana mapanood niyo aking video. Sana makakuha kayo ng ideya na ganito pala. Ako tumutulong lang ako sa mga OFW na narabyado. Sana magustuhan niyo aking video, pag-subscribe na lang at saka press the bell button para makapanood ng ibang video. Maraming salamat. Bye-bye.